Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Unang-una ho mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, tayo po ay lubos nagpapasalamat sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na kanya pong pinagkakalob sa atin na pati pong bibilangin kailanman na hindi natin kayang bilangin. Dahil mismo ang tagapaglikha ang nagsabi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kung inyong bibilangin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi kayang bilangin. Mga kapatid namin sa pananampalataya, ang ating pong pag-uusapan sa maikling oras na ito ay patungkol sa isang aya o talata mula sa banal na Quran, na kung saan ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ito pong talata, ito ay ibinaba sa Makkah, na kung saan naging dahilan dahil dun sa pagtangka ng mga Quraysh na nais po nilang patayin ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, dahil sa hindi nila matanggap ang pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gusto nilang matapos kaagad na hindi pa niya maipalaganap ang pananampalatayang Islam. Opo, kasi siyempre naisip po nila na kapag napatay nila, wala nang magpapatuloy o mag-aanyaya o magpaparating sa tinatawag na Islam. Opo. So yung nagkaisa po ang mga Quraysh, mahabang kwento po rito, sabi po ng mga scholar, na kung saan bawat pamilya ay may isang representative na handa tumulong na ang layunin ay patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung gabi na yun ay pinalibutan ng mga Quraysh ang bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan doon siya natutulog. Kaya nangyari, dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam po natin na siya ay kung saan binababaan ng tinatawag na kapahayagan. Opo. Alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mga Quraysh na nag-aabang sa labas, opo, para patayin po siya. Kaya ang ginawa ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabihan niya ang kanyang pinsan na kung saan si Ali Abi Talib, opo, na palitan niya doon sa kanyang higaan. Siya muna ang matulog doon, at kumbaga takpan ang kanyang sarili, ibig sabihin yung kumot, para hindi makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung siya ba yung nakatulog doon, para maisip ng mga Quraysh nang nakatulog doon ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung kanilang kumbaga sinisilip, pero hindi nila pala alam ang nakatulog doon ay si Ali radiyallahu anhu. Kaya nung lumabas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabang yun, dito po ibinaba yung aya na binanggit po natin. Opo, na kung saan وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Nang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung binasa ng mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Surah Yasin, na aming nilagyan ng kung saan isang harang ang kanilang harapan. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, at aming nilagyan ng
isang harang ang kanilang talikuran. Kumbaga, sa harapan at saka sa likod may mga harang. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, na tinakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga ang kanilang mga mata, at hindi nila nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang kwento ng mga scholar, mga kapatid namin sa pananampalataya, lumabas si Propeta at mismo dumaan doon sa kanilang kalagitnaan. Kumbaga kung saan sila nakapalibot, dumaan sa gitna ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi po nila nakita mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang tanong, paano nangyari na hindi nila nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito yung sinasabi po natin na kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, qudratullah. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may hawak ng lahat, may kontrol ng lahat, kung ano man ang kanyang kagustuhan, yun lamang po ang masusunod. At kung sino man ang kanyang pangangalagahan, ay walang makakapinsala. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may ganap na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nang siya humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, automatic dumadating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalataya, ito yung katibayan na kapag ang isang tao ay may ganap na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na may tiwala, nananalig sa kanyang tunay na Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na sa oras na magkaroon siya ng problema ay tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sila lamang ang nagbibigay ng solusyon sa lahat ng mga problema. Kaya sabi nga po ng mga ibang scholar, wala nang masama kung ito ay binabanggit natin itong aya sa mga panahon na halimbawa may mga sabihin natin na parang natatakot tayo, halimbawa may mga daanan, opo, may mga inspeksyon, di ba? So yan, pwede rin, wala nang masama para ibig sabihin layunin natin para hindi tayo pa napapabilang sa kung saan magkakaroon ng problema. Kasi itong aya, yun ang ibig sabihin para hindi nakita ng mga kalaban. Opo, yun ang ibig sabihin nun. Subhanallah. So dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala may kontrol ang lahat, kaya niya ang lahat. Kaya nararapat na ang isang alipin, isang tao ay magtiwala ng ganap sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun ay makamit niya ang pangangalaga ng Allah at tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panahon na kung saan mayroon siyang problema. So yun ang ibig sabihin, maniwala tayo, magtiwala po tayo, manalig po tayo sa tunay na Diyos na siya ang may kapangyarihan ng lahat na walang hangganan. Tinatawag na qadirun ala kulli shay, kaya niya ang lahat kung man ang gusto niya. Opo. Ito ay hindi nakakamit ng isang alipin ng Allah o tao dahil ang tao ay wala siyang ganap na pananalig o pagtitiwala sa tunay na Diyos. Kaya hindi natin ito makakamit kapag hindi tayo nagkaroon ng ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kung sino man ang may ganap na pananalig, pagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapat na kasi siya yung tunay na Diyos na makapangyarihan ng lahat. Opo. Naway meron din napulot na aral sa aking binahagi na kung saan na may kling kaalaman hinggil po sa pananampalatayang Islam. Inshallah po atin pong ipagpatuloy sa mga ibang araw. Hanggang dito po lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.